Ang pagtuturo, isa sa pinakamarangal na mga propesyon. Kaya mula sa mga gurong ito, makakapulat po tayo ng leksyon kung paano mamuhay ng tapat at makabuluhan para sa ikabubuti ng ating kabataan. Ang mga mahuhusay na mag-aaral, taon-taong binibigyang parangal. Pero dahil Setyembre ang itinalagang buwan ng mga guro, kikilalanin naman natin ang mga nasa likod ng tagumpay ng mga estudyante. Ang una nating idol teacher, isa raw sa mga ipinagmamalaki ng Concepcion Integrated School sa Marikina City. Siya si Galcoso Alburo, guro ng Filipino, Values Education at Journalism sa mga high school students. 14 na taon na siyang nagtuturo, pero sa totoo lang, hindi raw niya ito pinangarap gawin. Hindi ako makahanap ng regular na trabaho, so nag-decide akong magturo. Kaya yan ako naging teacher. Ipinanganak at lumaki sa Masbate City itong si Gal. Panganay sa 3 magkakapatid at lumaki ng walang kinilalang ama. Kaya naman para makapagtapos ng pag-aaral, hindi raw siya nagdalawang isip na magbanat ng buto. Na-scholar ako dahil nga labandera yung nanay ko. Tinutulungan ko yung nanay ko sa paglalaba. Ako yung taga-banlaw niya, ako yung taga-palo-palo niya, ako yung taga-brush ng mga pantalon. Iniigiban ko siya ng tubig para matapos yung paglalaba. Maging ang pagtitinda ng balut at dyaryo sa kalsada, nasubukan din ni Gal nung high school. Dyaryo lang po. At dahil sa kanyang pagsisikap, hindi lang siya nakapagtapos, napaaral pa niya ang kanyang mga kapatid, pati na rin ang kanyang misis. At ngayong guro na siya, pati ang ilan sa kanyang mga estudyante, scholar din niya. Mabuhay! Mabuhay! Bilang public servant, samantalahin natin yung paggawa ng mabuti. Nandito tayo sa profesyon na to para pagbutihan ng ating profesyon. Ang ating next hero sa General Santos City sa Mindanao naman matatagpuan. Siya si Marivi Castro, isang gurong may puso para sa mentally challenged na mga bata. Hindi rin daw naging madali ang buhay para kay Marivi. Kwento niya, 7 buwan pa lang daw siya nang ipinaubayan ng kanyang mga magulang sa kanyang lolo't lola. Yung lolo't lola ko nga, na-practice namin yun sa Chinese culture na hindi ganun ka-showy ang love. Alam lang namin love kami kasi they take good care of us. Pero yung hinahag ka, the usual stuff that we see in the Filipino community, hindi ko yun naranasan. Pero sa kabila ng kanyang sitwasyon, hindi siya nagpabaya sa pag-aaral. At sa paaralan niya natagpuan ang hinahanap niyang pagkalinga at inspirasyon. Nakita ko mismo sa teachers ko na mga nanay sila, and I love the very idea that this is a family. So after 18 years, I really proved one thing, that I got the right profession because I found a home in this job. Dahil sa pagmamahal na ibinuhos niya sa kanyang propesyon, ramdam na ramdam ng mga estudyante ni Marivi ang pagmamalasakit niya bilang special education teacher. Sumasakit ba ang ulo niya sa math? Ang ating ikatlong super teacher, 21 years nang nagbibigay solusyon sa mga math problem. Ni minsan ay hindi raw nagsawa si Dr. Catherine Vistroyu ng Ateneo de Manila University sa pag-aaral ng math. I enjoyed the math. I enjoyed the abstract ideas. I enjoyed working on math problems. Pagkatapos niyang mag-aral ng BS Mathematics sa Ateneo, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa University of Georgia sa Amerika. Pero ang kanyang fulfillment, natagpuan niya sa pagtuturo ng math. I like the fact that I can help people learn something new, that I can help open their eyes. And I felt that I like to be a formator, someone who can form one's values as a person. Dahil sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo, umani na ng mga parangal si Cathy mula sa iba't ibang mga sektor, bagay na lubos niyang ipinagpapasalamat. In many ways, there's a sense of bigness in it kasi at least you can do more. Parang kumbaga may license ka na to do much more. Dahil sa kasipagan at kabayanihan ni Gal, Marivi at Cathy, hindi na nakapagtatakang napabilang sila sa 10 outstanding teachers na pinarangalan ng isang prestigyosong foundation.
Masusing kinilatis at sinala ang kwalifikasyon ng 284 na nominadong mga guro mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas bago napili ang 20 finalist kung saan kabilang ang 10 nagwagi. But more than the financial award, ginagawa ng Metrobank Foundation Cho at ni Dr. George T. Kasi talagang naniniwala kami na dapat bigyang pagkilala ang ating mga kaguruan kasi lahat tayo dumadaan sa kanila. Kaya kailangan maganda ang learning environment at maganda din ang kakayahan nila sa pagtuturo. Malaking karangalan para sa akin ang maging isa sa mga judge ng nationwide search na ito. Pag-support ko dito sa effort na ito para maghanap ng 10 best teachers in the country ay indirectly pagbibigay-pugay na rin sa mga guro na naging bahagi ng buhay ko na tumulong mahubugin kung sino man ako ngayon. Kaya naman napakasayang suklian ang sipag at tiyaga ng nakilala nating kahangahangang mga guro. Sana ipagpatuloy pa nila ang kanilang passion sa pagtuturo dahil malaking bahagi talaga ang naiko-contribute nila sa buhay ng kanilang mga estudyante. Kaya sa pagdiriwang ng National Teachers Month, huwag po nating kalimutang iabot ang pasasalamat sa ating mga teacher na walang sawang sumuporta at umalalay sa atin.